umatras na sa laban. No, eto, PNP supports proposal for reward to fast-track Saldigo. Maganda, Rico Aperente, Bagti Channel, gandang hapon. Diyan sa may Facebook, shout out, shout out. O ayan, ay magbibigay na yata, pinag-isipan na yata ng PNP yung pagbibigay ng reward system. Halaga. Mirna Agno ng Korea, shout out. Para mas madaling matuntun si Saldigo. Pero ano itong balitang ito na nagkakapekehan na? Sabi ko sa inyo, yung mga video ni Saldigo na lumabas, puro kapekehan yan at kasinungalingan. At malamang na pwedeng madagdag yan sa kaso ni Saldigo kasama na yung mga individual na nagpakalat nito. Dahil ayon sa balita, ating pakinggan. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, is-20 Cerati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024, ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Ibig sabihin, naunang nagka-deliver ang pera bago nagkaroon ng sasakyan. Ibig sabihin, peke. Ibig sabihin, gawa-gawa yung kwento. Hindi nagtutugma sa mga larawang ipinapakita ng sinungaling at magnanakaw na si Saldico. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe.
Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So malinaw dito na pinaggagagago lang ni Saldico at ng mga gumagawa ng video na yon at nagpapakalat. So sa mga darating na mga araw o buwan, ay sigurado kung may imbestigahan, may imbitahan sa NBI para magpaliwanag patungkol sa mga biyahe, sa mga video yon dahil may nalaman tayo na may mga grupo ng mga vlogger ang gumawa pala ng video yon. Hanggang doon na lang po yung aking impormasyon muna, no? So, kailangan panagutin to mga vloggers na to. So, ngayon pa lang, lumilinaw na yung video ni Saldico na kumakalat ay hindi sa kanya mismo at gawa-gawa lang yan para maparami ang tao nung sarali ng mga kulto. Yun lang yun. So, pwede natin pagdudahan na baka may kasangkot din dyan ng mga kulto sa paggawa at pagpapakalat niyan para dumami ang kanilang mga rallyista. Okay, maliwanag? Maliwanag.